Ngumiti ng todo si Eric, yung tipong maaakit ang kahit na sinong babae. Sana'y hindi nito makilalang seryosong mukha niya sa telebisyon. Nakipag-eye to eye contact siya dito at pilit dinilat ang singkit na mata. Ngumiti ang babae sa kanya sabay punch ng pagkaing binili niya. Inayos niya ang kapat yumuko habang inaabot ang pera sa kahera. Kulang na lang ay lumipad siya upang makalayo sa tindahan. Huminto sa isang parke sa gawing dulo na konti ang tao upang kumain. Kailangang makausap niya si Sandra. Ngunit paano? Bantay sarado to ng madaming bodyguards. Natitiyak niyang galit ito. Kailangan niya ng tulong mula sa loob. Ngunit sinong tutulong sa inakalang kriminal na kagaya niya? Nabitawan niya ang pagkain na may madinig na tila nag-aaway sa likod ng malaking puno. Nakita niyang bumulagta ang isang malaking lalaki nang suntukin ito ng isa pang lalaki. Wag baby, wala na talaga akong pera. Yan ang lahat ng sahod ko. Alam mong mahal na mahal kita. Nagulat siya na makilalang lalaki na suntok. Si Romeo. Undayan pa ito ng isa pang suntok na umawat siya. Gago ka, pakialamero, bulyaw na lalaki. Sinuntok niya ito ng 2 beses na may kasamang tadyak. Tinulungan niyang tumayo si Romeo nang tumakbo palayo ang nobyo nito. Ngunit bumalik ang lalaki at may kasama pang 2. Nakipagsuntukan siya sa mga ito. Inilabas niya ang baril at tinutok sa boyfriend ni Romeo. Huwag mong guguluhin si Romeo. Tumango ito at kanya nang pinakawalan. Romeo, okay ka lang ba? Hindi ako makapaniwala na isa kang binabae. Yes, Sir Eric. May pusong babae po ako. Maraming salamat po sa pagliligtas sa akin. Tsak na hindi na nila ako guguluhin. Muntik siyang maubo dahil machong-macho to. Wala namang masama. Kahit na anong piliing kasarian ng isang tao, ang mahalaga ay walang inaapakan o sinasaktan. Walang anuman. May aalok ako sa'yo. Tila kinikilig tong lumapit sa kanya at kumapit sa kanyang braso. Sir Eric, ano po may paglilingkod ko sa'yo? Maarting sabi nito. Bodyguard ka pa rin ni Sandra, hindi ba? Opo, rest day ko po ngayon. Pero may kinuha pa si Don Eduardo na isang grupo. Ano pong nangyarit na sangkot ka sa kidnapping? Mahabang kwento pero magtiwala ka sa akin. Kilala ko si Don Eduardo, kaya alam kong likaw ng bituka na matandang yon. Wala lang akong choice dahil malaki ang pasahod niya. Dodoblihin kong bayad sa'yo basta maging matatenga kita sa mansyon o sa kahit na anong bagay tungkol kay Sandra. Kumusta nga pala siya? Hindi po siya okay. Madalas tulala. Hindi pa siya lumalabas ng mansyon. Hindi pa siya pinapayagan, lalo na't nakatakas ka. Romeo, tulungan mo ko. Tumango ang bodyguard ni Sandra. Nadat na ni Sandra ang ama na nag-aagahan. Kumain ka na muna anak. Kumusta ng pakiramdam mo? Gusto mo bang tawagan ko si Dr. Robles para sa trauma na naranasan mo? Umiling siya. Okay naman po ako dad. Ani ang umupo sa harapan nito upang kumain. Ilang minuto na nilalaro lang niyang tinidor ang bacon na nasa pinggan. You're not okay. Alam ko masakit ang nangyari sa'yo anak. Dad, nabalitaan ko na nakatakas sa ospital si... Halos hindi niya mabanggit ang pangalan ng lalaking traidor. Huwag kang matakot. Maraming nakabantay sa'yo kaya hindi makakalapit ang lalaking yon. Sandra, magmula ngayon, sa akin ka magtitiwala. Dad, iurong ko ng demanda. Masyadong madali ang parusang pagkakakulong sa ginawa niya. Gusto kong ako mismo magpapahirap sa kanya. Nagsalubong ang kilay ng kanyang ama. Alam niyang tutol ito sa plano niya. Anak, malaki ang kasalanan niya sa iyo at sa batas. Kaya dapat siyang magbayad. Ngunit igagalang kong desisyon mo. Maraming salamat po dad. Kapalit ng kalayaan niya. Ang kalayaan ko sa kasal na isang malaking pagkakamali. I'm sorry daddy. Kung hindi ko nasabi sa iyong tungkol sa kasal namin. Nagtampo ako, ngunit nandyan na yan. Tamang desisyon mo, makipaghiwalay ka sa oportunistang lalaking yon. Hanggang ngayon, hindi ko matatanggap na nagpalaki ako ng ahas. Walang kapatawaran ng ginawa niya sa pamilya natin. Aniyang nagtagis ang bagang. Umorder si Sandra ng bulaklak, inabot ito sa kanya ng isang bodyguard. Inayos niyang bulaklak sa kanyang kwarto. Napansin niyang isang petal hindi tunay at sariwa, kundi isang papel at may maliit na nakasulat. Kasama mong kriminal ang nakasulat sa note. Hindi yata updated sa mga pangyayaring sender ng notes. Wala na si Eric at natuklasan niya ng kasamaan nito. Nalulumang napaupo siya sa kama. Hanggang ngayon, hindi siya makapaniwala sa nangyari sa buhay niya. Napasubsob siya sa kanyang kamay at umiyak ng umiyak.
Yayakapin niyang kalungkutan at sakit. Makakalimutan din niyang lalaking gusto siyang patayin para sa pera. Walang dahilan upang patuloy niya itong mahalin. Hindi alam ni Eric kung saan pupunta ng ligtas. Wala siyang planong umuwi. Alam niya nag-aalala ng pamilya niya sa Santa Isabel kaya may inutusan siyang tao na magpunta at magbantay sa mga ito. Nagring ang kanyang phone. Sinagot niyang tawag ni Brian. Bro, hindi ka na hinahanap ng mga pulis. Inatras si Sandra ang demanda laban sa'yo. Talaga, nabuhayan siya ng loob sa magandang balita. Mahal pa rin siya ni Sandra. Pero wag kang manunood ng telebisyon o magbubukas ng social media. Hinusgahan ka ng taong bayan. Wala akong magagawa. Kailangan ko linisin ang pangalan ko. Bad news, ipinasarang agency mo. Tinanggalan tayo ng permit to operate. Nalaglag ang balikat niya sa nadinig. Paano ang mga empleyado natin? Agad niyang naisip ang mga taong nagtatrabaho sa kanya at ang mga kliyente nilang nagtitiwala. Huwag kang mag-alala, handa kami maghintay sa pagbabalik mo. Ang mga kliyente nga lang ang isa-isa na nag-aalisan. Siyang malaking dagok ang dumating sa kanyang buhay na hindi niya napaghandaan. Matapos makipag-usap ay pumasok na siya sa loob ng kotse. Ngunit bago pa niya ma-start ang sasakyan ay may malamig na dulo ng baril ang nakatutok sa kanyang ulo. Nalamig ang katawan ni Eric. Katapusan niya na. Napatingin siya sa salamin na nasa harapan. Dalawang nakaupo sa kanyang likod. Paandarin mong sasakyan. Huwag kang hihinto hanggat hindi ko sinasabi. Huwag kang matakot. Walang mangyayaring masama sa'yo. Anang tinig ng isang babaeng katabi ng may hawak na baril na nakatutok sa kanya. Pinaandar niya ang kotse. Nagbigay ng instructions ang lalaki sa kanyang likod. Pumasok sila sa isang bahay na isolated at napakataas ng bakod. Sinakmal siya ng kaba nang makarating sila sa nais ng mga itong puntahan. Pinahinto ang sasakyan. Pinababa siya ng lalaki at inakay sa loob ng malaking bahay. Maraming bantay sa paligid. Lumapit ang babae at nagsalita. Wala ka bang mapupuntahan? Napatitig siya sa mukha ng babae. Parang nakita niya na ito na hindi niya matandaan kung saan. Sino kayo? Bakit niyo ako dinala dito? Ako si Doña Isabela Cornejo. Nalaki ang mga mata niya. Oo, ako ang mommy ni Sandra Cornejo at buhay pa ako. Palagi ako nakabantay sa anak ko mula sa malayo. Parehas tayo ng layunin, ang iligtas si Sandra. Kaya hinihiling ko na magtulungan tayo. Paano po nangyari? Ang pagkakaalam ni Sandra ay patay na kayo. Alam po ba ninyong panganib na kinakaharap ni Sandra? Masyahol pa sa hayop si Eduardo. Alam kong hindi siya titigil hanggat buhay ako at si Sandra. Nakomatose ako ng 5 taon at hindi basta makakabalik. Kailangan kong pagplanuhang mabuti ang paghihiganti. Handa ka bang makipagtulungan? May ebidensya po ba kayo na magpapatunay na kayo ang mommy ni Sandra? Gusto ko lamang pong makatiyak. Nagpapadala ko ng notes sa kanya sa pamamagitan ng mga bulaklak. Siyak na nasabi niya sa yung notes na natatanggap niya. Kung pagbabasahan ko mga report na yan, higit pa sa magiging bodyguard ang ugnayan ninyo ng anak ko. Anong ginangat nila pag sa mesa mga report mula sa investigadora? Tinignan niyang mga papel at larawan, mukhang nagsasabi naman ng totoo ang ginang. Handa po ako makipagtulungan. Hindi papatay ni Eduardo si Sandra hanggat kasal kayo't buhay ka, kaya dapat ka mag-ingat. Bukas na po ang kaarawan ni Sandra, ibig sabihin ay siya ng lehitimong tagapagmana ninyo. At kung sakaling may mangyari hindi maganda sa kanya, ay mapupunta sa charities ang lahat ng yaman ng mga Cornejo. Tama, kaya kung hindi ka mapapatay ni Eduardo, hanggang bukas ay hindi niya maaring gawa ng masama si Sandra. Ngunit kilala kong demonyong yon. Tsak na may bago siyang plano na ating aalamin. Tumango siya't nahulog sa malalim na pag-iisip. Dito ka muna tumuloy habang mainit ka pa sa pulis. Lalo na kay Eduardo. Safe ka dito. Ipinaghanda si Sandra ng surprise birthday party sa kanilang event area sa pinakamalaking mall na pag-aari nila. Kahit na hindi niya gustong magsaya, ay na-appreciate niyang paghahanda ng ama para sa kanya. Bukas pa ang kanyang birthday ngunit ngayong gabi ang selebrasyon. Imbitado ang lahat ng empleyado at mga mahahalagang tao sa kanilang bayan. Kahit na hindi niya naman kilala ang karamihan. Ngunit para sa business ay naunawaan niyang kanyang ama. Palinga-linga siya sa paligid. Lihim na umaasa ang kanyang puso na magpapakita si Eric upang batiin siya. Agad niyang inawat ang sarili. Dapat siyang mamuhi sa binatang mas binigyan ng halaga ang pera kaysa sa kanya. Pilit niyang inabalang sarili sa pakikiharap sa mga bisita. Okay na po ba? Tanong ni Romeo mula sa labas ng van habang may nagme-makeup sa kanya.
Binigyan siya ng salamin ng makeup artist. Nang ilabot siya sa itsura niya, bigla niyang naalala si Adrian Montenegro na nobyo ni Tessa. Hindi niya naisip na darating din siya sa ganitong pagkakataon upang makita lamang ng malapitan si Sandra. Nagpanggap silang bahagi ng catering. Kasama niyang ina ni Sandra dahil gusto rin daw nito na masulyapan ng anak na iba din ang itsura nito dahil sa makeup at damit. Tara na, ani yang tumayo. Sir Eric, ayusin po ninyong lakat at ang boses. Ipitin po ninyong boses nyo. Kasama po kayo sa magsisilbi ng pagkain. Kinausap ko ng manager ng catering service. Lumabas sila ni Doña Isabela at humalo sa mga taga-silbi ng pagkain. Naka-uniform din sila. Gusto nilang masilayan si Sandra. Pumesto sila sa table na malapit sa akin uupuan ni Sandra. Kasama nito si Don Eduardo, Jason at ilang malalapit na kaibigan. Naglapag sila ng pagkain sa table ng mga to, nakatalikod si Sandra. Sumingot siya ng mabuti upang malanghap mabuti ang bango ng dalaga. Miss na miss niya na to. Napansin niyang panayang tungga nito ng alak, napatingin siya na may bumagsak na mainit na soup kay Don Eduardo na hawak ni Doña Isabela. Medyo nakaiwas ang matanda kaya sa pantalon at sapatos itong mamahalin, nabuhos ang soup. Muntik na itong magmura, ngunit pigil na pigil ang emosyon nito lalo na't may mga kamera sa paligid. Ngunit nakita niya ng pilipiti nitong kamay ng mommy ni Sandra. Sinenyasan niyang manager at kagatong lumapit at humingi ng paumanhin kay Don Eduardo. Panayang inom ng alak ni Sandra, hindi niya gustong paglapit ni Jason at ang paghawak-hawak nito sa braso ng dalaga, parang gusto niyang ingudngud ang mukha nito sa kumukulong soup. Tinapakan niya ang paa ni Jason na isang pagkakamali dahil napasigaw ito at napatingin sa kanya si Sandra. Nagkatitigan sila. Hindi naman siguro siya makikilala ng dalaga. Ang kanyang singkit na matay malaki dahil sa maliit na tape na hindi niya alam ang tawag na inilagay ng makeup artist. Pati ilong niya ay dinagdagan upang lumakit ginawang nakadapa. Pinigil niyang ngumiti. Napayuko siya. "Excuse me," tawag ni Sandra dahilan upang huminto ang pagtibok ng puso niya. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Mas lumapit at halos magkadikit ang mukha nila. Nalanghap niyang mabangong hininga nito. "Bukas ang zipper mo," bulong ng dalaga. Hindi niya madinig ang sinabi dahil sa ingay. Nagulat na lamang siya nang biglang hawakan ni Sandra ang kanyang harapan. Napaatras siya dahil muntik na nitong makapa ang kanyang alaga. Naitaas ni Sandra ang kamay sa gulat na umatras si Eric. "Bukas ang zipper mo," anitong sumagaw sa tenga niya. Napalingon siya at muntik na magtama ang kanilang mga labi. Nagulat siya nang yumuko ito't isara ang kanyang zipper. Bumalik nito sa upuan at nakihalubilo sa mga bisita. Hindi niya ito inalisan ang tingin dahil hindi niya alam ang balak ni Don Eduardo. Posible din kasi na unahin nitong patayin si Sandra at saka siya isusunod. Nakita niyang sinalubong ni Sandra ang kaibigan nitong si Tessa. Mukhang pupunta sa banyo ang dalawang babae kaya inunahan na niya. Nadinig niyang magkaibigang nag-uusap. "Grabe naman palang ginawa sa'yo ni Eric. Parang imposibleng siyang mastermind sa pagpatay sa'yo." "Ano bang imposible? Nagawa na nga niya. Matapos akong paibigin ay papatayin upang makuha niyang lahat ng yaman ko." May mga tao pala na ganun kasama. Puno ng pait ang tinig ng dalaga. "Okay ka lang ba?" "Hindi ako okay. Nagtatago pa rin ng lalaking yun. Posible nag-iisip ng bagong plano o naghahanap ng bagong mabibiktima. Pero hindi ako titigil hanggat hindi napapawalang bisang kasal namin." "Paano mo siya mapapapayag sa annulment?" "Simple lang, kapag hindi siya pumirma ng mga kailangang dokumento, ay itutuloy kong demanda sa kanya. Nagpadala na ako ng sulat sa kondo niya at sa opisina." "Paano kung hindi na siya magpakita? Natitiyak kong lalabas ang lalaking yon. Hayaan mo na lang siya, Sandra. Kapag natapos ang annulment ninyo, hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakakapaghiganti. Sisiguraduhin kong luluhod siya sa harapan ko. Dahil sa pagmamakaawa, sinaktan niya ako ng sobra. Mapanganib si Eri. Please lang wag mo nang mabanggit-banggit ang pangalan niya sa harapan ko." Napapikit siya sa tindi ng emosyon. Labis ang sakit na idinulot niya kay Sandra. Ngunit hindi pa siya maaring magpaliwanag sa ngayon. Ang importante muna'y ligtas ito. "Nga pala, pagpunta ko dito nakita kong greeting sa'yo sa billboard ng happy birthday." "Ha? Hindi ko pa nakikita." "Heto, ipapakita ko sa'yo. Kinuhanan ko ng video." Kinuha niya ang phone ng kaibigan. Kaparehas ng greetings noon ni Eric, magkamukhang design at font na ginamit. Ibinalik niya kay Tessa ang phone. "Anyway, hindi ko kilalang nagpagawa ng billboard. Tara na't baka gutom ka na."
Lumabas ang magkaibigan at sumunod siya. Marami nang naiinom si Sandra. Gusto niya itong awatin. Nakita niya na hindi na diretsong lakad nito at pumunta ng banyo. Inalalayan to ni Jason. Sumunod siya at baka kung anong gawin nito kay Sandra. Bawal ka dito, Jason. Pambabae to. Doon ko sa kabila. Walang nagawa si Jason kundi ang maghintay sa labas ng restroom. Tamang hinala niya at nagsusuka na ngang dalaga. Hindi niya napigil ang sarili at hinagod ang likod nito. Hinawi din niyang buhok nito na tumabing sa magaganda nitong muka. Maraming salamat. Anitong napasubsob sa balikat niya, tila wala na ito sa sarili. Wow, ang sarap sumandal sa dibdib mo. May naalala tuloy ako. Kinabahan siya at kagad na tumalikod. Hey, ano nga pangalan mo? Humarap siya at itinuro ang nameplate na nasa damit. Ella, nice to meet you. Anitong inabot ang kamay sa kanya. Tinaas niyang kamay upang ipakita na nakaglove siya. Akmang tatalikod na siya. Ella, pwede bang samahan mo muna ako dito? Tumango siya at tumabi sa babaeng pinakamamahal. Naglalakad si Christine sa parking area ng mall na late na siya sa birthday party ni Sandra. May nakasalubong siya na pamilyar ang muka. Mukhang ayaw na niyang makita sana. Bakit ka nandito, Brian? Nasaan ang magaling mo kaibigan? May nakikita ka bang kasama ko? Wala. Nagugulo ang sabi niya. Wala pala. Akala ko may nakikita kang hindi ko nakikita. Malay ko. Huwag mo siyang hanapin sa akin. Friendship over na kami. Sa oras na mapatunayan kung may kinalaman ka sa pagtatago niya, malalagot ka sa akin. Bakit ka nandito? Baka may plano kayong manggulo sa birthday ni Sandra. Binabalaan kita. Matindi ng tama mo, Christine. Tamang hinala ka. Mall ito, public place. Malamang malayang makapuntang kahit na sino dito. Wala akong tiwala sa hilatsa ng mukha mo. Alam kong alam mo kung nasaan ang kaibigan mo. Ewan ko sa'yo. Anitong tumalikod at pumasok sa kotse. Nagmamadali siyang naglakad papasok ng mall. Sabay na nagring ang phone nila ni Sandra at Eric. Habang nasa banyo, sabay nila tong sinagot. Tumalikod sila sa isa't isa. Hello Sandra, nakita ko si Brian sa parking area. Magpadala ka ng tao dito at baka may planong masama si Eric. Si Brian lang nakita mo sa parking area? Wala siyang kasama? Oo, siya lang. Sabi niya hindi niya alam kung nasan si Eric. Pero hindi ako naniniwala. Hanggat kasal kayo, tsak nagagawa siya ng paraan na magawan ka ng hindi maganda. Sige, magpapadala ko ng security dyan. Nasan ka na? Pumasok ka na dito at baka may mangyari sa'yo dyan. Napasandal siya sa tiles ng banyo, napapagod na siya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Nakita niyang binaba ni Ella ang phone ngunit hindi naman ito nagsalita. Pinakinggan niya lang ang kausap. Napatingala siya, nangihina siya tila gustong umiyak. Sa mismong araw ng kapanganakan niya ay gumapang ang matinding lungkot sa kanyang puso. Hinawakan ng babae ang kanyang balikat. Minsan masarap pang makipag-usap sa estranghero, hindi ka nila huhusgahan dahil hindi nila alam ang buong kwento. Ella, may lalaki akong minahal ng sobra. Pinagkatiwalaan ko siya pero hindi niya pala ako mahal. Pera lang ang habol niya sa akin. As in hindi lang para perahan o gatasan ako. Handa siyang patayin ako kapalit ng yaman na meron ng pamilya ko. Ang sakit-sakit. Aniyang nakayukot nagsimula ng umiyak, nagsisikip ang dibdib niya. Tuluyan na siyang napahaguluhol. Niyakap siya ni Ella. She found comfort. Hinayaan lamang siya nitong umiyak. Tila may mahik ang yakap nito. Nagtamang kanilang mga mata. Kahit na hindi ito maganda, ay busilak ang kalooban nito. Akmang bubuk ang bibig ni Ella nang tila may nais sabihin.